level 6 na ta. So tulungan ni siya ka topic. Sa level 6 is ang resurrection of the dead, kay part man ni siya sa Hebrews 6:1 and 2 nga nag-ingon dinhi ang pulong. Mao ni ang mga basic, no? Kani atong teaching is basic pa ni siya. Basic dayon, ang revelation ani dayon inyohan na ni og sa balang spirito. So mapasag ingon diri sa Hebrews 6:1 and 2, therefore leaving the discussion of the elementary principles of Mashiach, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward Elohim. So kini ato na ni nalabyan. Kaning foundation of repentance from dead works. So gikan sa atong born again, padulong sa topic sa repentance, padulong dayon sa faith, dayon of the doctrine of baptism. Doctrine sa baptism katong baptism sa water, baptism sa Holy Spirit. Dayon sa atong level 5, ato namang nasalihan ang chastening sa munang baptism of fire. Of laying on of hands. Kining laying on of hands, dito nato ni nakita sa level 4 sa anointing. Dito ang kaning mga topics, no, katong how to become minister. Dayon malabyan po nato ni unya sa further ani sa ministry level. Dayon of resurrection of the dead. So man ni kato topic, and of eternal judgment. So ang next ani dayon after ani resurrection is eternal judgment. So mag-study ta aning mga judgment unya. Human ani taas-taas gining topic sa judgment. So diha nato ni tanan dinhi about sa kinds of judgment, dayon how the divine judgment is executed, unsay mga basihan, dayon man ani after the rapture, after the caught up. So studyhan nato diri ang book of Revelation, katong 7 trumpets, 7 vials, 7 judgment. So under ni siya aning eternal judgment. Dayon ang final is white throne judgment. Dayon topic 3 na rin, Revelation, study of the book of Revelation. So studyhan nato ning libro sa Revelation, unsa ning mga kasimbahan. Nindot kayo ni inyohang matun-an o makapanamin tag akong sa kita nga klase simbahan. So anyway, dinhi sa ta sa resurrection. Resurrection of the dead, pagkabanhaw sa mga minatay. So unsa may objectives nato as part of BFT, basic foundation teaching. So as not to be ignorant. Dili ta ignorante nga ako kabalo unsa na. Sa di nang mga tagamatay unsa di atong dangatan, unsa di atong wala ta tudloy ana. Gitudloan tag unsa unyay mahitabo, no? Human sa atong kamatayon. So dili ta ignorante. O ingon diri sa 1 Thessalonians 4:13, klaro gyud dinhi. Ingon diri but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. So actually, saysay ni Pablo o ni Shaul katong mga fallen asleep, katong mga nangamatay diha una kang Yeshua. So muna ni karon, no, dili ta ignorante. Second is, this is our blessed hope and comfort. So mo ni ang atong paglaom o ang atong buhing hupay, no? According pa, muna din ni, for if we believe that Yeshua died and rose again, even so Elohim will bring with him those who sleep in Yeshua. O klaro ha, kung kita nagatuo nga si Yeshua namatay og nabanhaw, mauusab ang atong amahan will bring with him, o iyaha pong banhawon katong una namatay diha kang Yeshua. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Okay. So kita nato nga kung nakig-uban man galitong unang namatay kang Rabon Yeshua, kita pud usab nga buhi o dili naman galit nakatilaw og kamatayon sa physical, aw makig-uban pud ta ni Rabon Yeshua. So muna yung dinhi, no? Dayon sa verse 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel. So munang gitawag nato og rapture sa ato nga term. Dili na siya ang second coming. Muna diri, for the Lord himself, muna gitawag og surprise coming. So muna na itong una, abi nato nga tanang pagbalik ni Yeshua diha sa kapangaluran, muna yung second coming, dili. So first coming niya, katong nanaog gyud siya sa yuta. So ang second coming niya, manaog gyud balik siya sa yuta o magdumala na siya sa Israel. Muna itong millennial kingdom. So between ana, ang sa tunga-tunga ana, muna gitawag surprise coming. Muna gingon diri sa pulo nga ang pagbalik ni Rabon Yeshua wala gyud nakaila, wala nakabalo. Bisan ang mga anghel, bisan siya mismo wa siya kabalo. So makita nato ang hierarchy sa Elohim. Nga ang Father na bawgi siya kay naagi usa ka punto nga wala niya gitahibalo bisan sa balang espiritu, bisan kang Rabon Yeshua. Unsa man ang iyang surprise coming.
So dili man mo gamit ang mga simbahan ana og ang ubang simbahan kay dili man mo gamit og rapture kay wala daw na sa Bible ang word nga rapture. Oh, pero naay giingon diri, ha? Sa verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together. So kanang caught up yahatang kuhaon or ihatong sakgawon. Oh. So nakita nato nga si Rabo ni Yeshua, ingon diri ha sa verse 16, for Yeshua himself will descend from heaven. So manaog siya gikan sa kalangitan uban ang tingog sa pinaka archangel, no, pinakadako nga anghel og ang trompeta magabudyong. O ang unang namatay diha ang Yeshua, mo na ni katong nangamatay na sa lawas, ha? Mabanhaw ni. O mo to'y unang mabanhaw. So actually katong nga body, nalubong na to, no? Kanang yung nalubong na to siya, pagbudyong sa trompeta, mubakod to sila. So, ano, makita nimo ang mystery din ha. Actually ang ilahang ato na makita niya din ha. Actually ang ilahang kalagog espiritu tuwa na sa langit. So nabili na lang ang body. Pagbudyong ani ingon diri, pagbudyong anang trumpet, mubakod to sila. Oh, katong nga mga lawas, mubakod to sila. So katong nga pagbakod, resurrected body na to siya. Kay palangitan karon og gisunog ka, di abo na ka, no? Oh, nya kay namatay makakang Yeshua, katong imong abo, wala may posible sa Elohim, kaya na tong balikon. Bisan pag long time ago wala na. Ang uban gali gilabay to sa dagat o paano to suba. Still, ha? Pinaagi sa gahom sa Elohim, mabalik yan po to siya. So mabanhaw to siya, resurrected body na to siya, nga mag-unite na sa imuhang spirito o kalag na tuwas lawas. So muuli siya. So kita pod nga wa ka og kamatayon, matay sa lawas. So ingon diri, kita pod usab nga buhi, ingon diha 17. Then we who are alive and remain, sa tupa wala ka katilog kamatayon kay naman po naging dito sa pulong ba nga ingon si Rabbi Yeshua nga mauban kaninyo dinhi dili makatilog kamatayon hangtod makita nila ang anak sa tao, di ba? O naa na sa passage sa gospel. Oh. Muna ni siya, og kita ni siya, lalinon ta. Kita nga buhi, nga nagpapili nga buhi, iya hatang pagalalinon. Uban niya diha sa panganod aron pagtagbo kang Yeshua sa in the air. And thus we shall always be with Yeshua. That, therefore comfort one another with these words. So kanang iyahang surprise kami, hinitay na siya. Bita nagingon ang pulong, watch. Be prayerful. So munang ako kung dili ka matinud-anon karon kay wa ka mutuuhan kung mabilin ka sa pagbalik ni Rabbi Yeshua, no, kanang wala ka ma-appeal o kasakgaw ba kay wa ka mo qualify. So, naapod tay tun-an unya. Kung nabilin ka sa rapture or nabilin ka sa put up, naapod tay pagtulunan under na siya sa eternal judgment. So, unsa unyay mahitabo, no? So, kamo wala ko magtinguha nga mauban sa surprise coming ni Rabbi Yeshua, inyohan na. Basta ako ang ingon diri sa pulong, unsa akong bitaw nga mainandam ta? Gani nagingon ang pulong diri sa Matthew 24 nga bulahan katong ulipon mo ni akong gibarugan mo nang makahimo gali ko sa kontrabaho sa pagpakaon sa mga kaigsuonan, no, umubalik si Rabbi Yeshua nan bulahan gyud ka mo bitang giingon diri no one knows the day or hour. Mo ni ang pagbalik ni Rabbi Yeshua, dili niya second coming surprise coming. Mo ni nga therefore you also be ready for the Son of Man is coming at an hour when you do not expect him. Ano yung second coming, prophesied naman na siya, no? Naamlay timailhan. Kay gikan sa Mount Uli mo kan mong siya, mo tindog siya diha siya mogsugod padulong sa Jerusalem. Kanang tawag nila Golden Gate diha. So ma-open na siya kay diha siya mosulod. I don't know kung sa gate yung gisuldan ni Rabbi Yeshua katong iyang triumphal entry kung Golden Gate to siya, then posible pud na diha pud siya mosulod para mulingkod sa temple. Siya na ang magdumala sa Israel sa kalibutan for 1,000 years. So, mo taon na ito millennial kingdom. Second coming na niya. Pero ang surprise coming, wala na kay balo. So, mabitaw na ingon diri nga, kinahanglan mag-andam usab ka mo kay ang pagbalik sa anak sa tao, no? For the Son of Man is coming at an hour when you do not expect him. So, wala diri na kay balo. Wa kay siya kabalo kita pa. So, mitan uban daghang kinag-study nga kung sabi na kung balik si Rabbi Yeshua, pre-trib, mid-trib, post-trib, no? O ma-trib-trib. Actually, kanila imong basihan. Gani, mo ni ako ang gibasihan pod nga ingon diri sa verse 45, who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them food in due season. Okay, sa maning matinud-anon og gilamon nga alagad kansang iyang agalon naghimo kaniya nga magdudumala sa iyang panimalay aron maghatag og pagkaon sa insaktong panahon. Verse 46, bulahan kanang ulipon kansang iyang agalon sa diha nga moabot nagahimo sa pagpakaon. Assuredly I say to you that he will make him ruler over all his goods. So pasabot ba nga og na-obtain kang Rabbi Yeshua nga naghimo ka sa iyang gipatrabaho, qualified ka.
Bisan pag dili pa ta ingon nga naabot nato ang perfection, no? Kung naghimo ta siyang buluhaton, whatever buluhaton nga iyang gisango nato kung naabtan kaniya, apil ta nga mauban. So mo ni akong baruganan. Gani diri sa Luke 18 verse 1, naa man ko ingon diri sa pulong. Nga when the son of man comes, will he really find faith on the earth? So mo ni sa Luke 18 verse 8 nga oh. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the son of man comes, will he really find faith on the earth? Sa ato pa kaning surprise nga kami ni Rabon Yeshua daghang mabugnaw nga pagtuo. Or uban wala nay pagtuo. Mabitan na sa verse 1 ingon diri, sa verse 8 na, sa verse 1 ingon diri, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Okay, kani bitong mga lalaki kalalakian, nganong kalalakian may gi-address diri? Kaya kalalakian mo ni siya ako nang giwal na ninyo no nga mo naa ang kusog sa mga babae. So kung ang lalaki ang pangulo sa panimalay naluya na sa pagtuo, ayaw pagdaw nga di po maluya ang asawa. O gawas lang kung ang asawa mo oy kanang encourage nga padayon lang ta. O silang duha, naginasigay. Nga di gyud maluya sa pagampo. Kay ngano man, kanang maluya na bitaw sa pagampo pasabot, ang imong pagtuo wala na, no? Mobitang ingon niya diri nga kung moabalik ang anak sa tao, makakaplag pa ba siya nga ay pagtuo sa kalibutan. So sa ato pa kini nga panahon na daghan mga panghitabuan ni, no? Og inyo nang basahon dinhi karon sa na may passage ani unya, no? Naghakeng passage diri. Unsay mga signs sa iyang surprise kami. Mabitan ng uban, ug sa ato pang wise virgin o foolish virgin, natulog na gyud, ha? Ang iyang pagtuo, yawa naman siya mo to, natulog na lang gid siya, wala na lang gid siya magkagkot. Nagkagkot man siya pero wala siya manganda og lana. Ang lana ba nato mo ng Holy Spirit. So once nawala tay Holy Spirit, kung sa may idagkot sa imong suga. Kung mo nay usa no, mo ni akong gihuptang gyud nga as long as we are filled with the Holy Spirit, as long as naa gyud tay pagpupot sa tong pagtuo, ug as long as naghimo ta sa iyang buluhaton, qualified gyud ka sa iyang surprise kan. Mo ni akong gibarugan, ambot lang sa inyong baruganan. Kay mo bitaw na nga kung wala kang matinud-anon karon, basig unya nga bili na ka after the rapture, after the caught up, ay na ka matinud-anon. So anyway, inyo na ko na. So mo ni ingon din no, mo ni itong gibasa karon, no? It is our blessed hope and comfort. So mo ni nga sa 1 Thessalonians 5:10 to 11 po, naani mo ni mga key verses nga ato yung tamdan. Mo nang ingon diri sa 5:10 to 11 ingon diri For Elohim did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through Rabboni Yeshua, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. So, klaro no, ibalik-balik. Therefore, comfort one another with these words. So, dili gipadayag ni Pablo unsa ang mystery sa pagbalik ni Yeshua. Surprise na ako nang tingon, surprise coming. Dili na second coming, surprise coming. 1 Corinthians 15:17 to 19. Kita po nato dinhi. 15, 17, 19. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have no hope, in Yeshua, we are all men the most pitiable. So kung walay paglaom, kung according pa diri, kung walay pagkabanhaw, wala pa banhaw si Rabboni Yeshua, di nagpabilin ta karon sa atong mga sala. Ug ingon po diri, ug katong nangamatay diha kang Yeshua, wala toy paglaom, ug walay pagkabanhaw. Kung mabitaw nang bisan pag unsa ta ka busy, unsa ta ka gisulayan, no? Naagi tay gilaumay nga mahuman ra gid ni o mamatay man galitan, naagi pud tay kinabuhing dayon kunya. So mga living hope na kay naa may saad nga naagi pagkabanhaw. Muna giingon diri, comfort na siya. So ang Greek word aning resurrection means anastasis, meaning standing up again. So mubakod ka, mutindog ka balik. Kasabot ning mitindog balik, patay na, higda na. Gimilagruhan o niabot na ang ihang pagbalik, mutindog siya balik. Ang nalubong na nga naghigda, mutindog og balik. So standing up again, or in other words is raised to life again. So mabalik og kabuhi, buhion og balik. O ikatulo is rise from the dead. Ni bakod gikan sa minatay. So mo nay resurrection. Okay, Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, but after this the judgment. So ang tao mamatay gyud. Human sa kamatayon, naa ang paghukom. So, unsa na karon ang imuhang status? Pag mamatay ang tao, mamatay magid ang tao. Ba? Kasara.
human ana, hukman na ka. Okay. So ato karong i-identify unsa ning kamatayon sa righteous. Ang kamatayon sa righteous, kuning una diri, ang iyang body mamatay. So kana nga body, kung righteous na siya, kandidato na siyang banhawon sa pagbalik ni Yeshua. Mo ta ibasa sa 1 Thessalonians 4, no? 16. So kaning body mo ra man siya mamatay. Okay. Pagkamatay aning lawas, so gikan sa iyang body, mugawas ang soul, mugawas ang kalag o ang spirito. Okay. During sa Old Testament, wala pa si Rabo ni Yeshua, kung matarong ka nga mamatay, ang imuhang kalag, kaya gawas man siya sa lawas, wala to siya espiritu. Pero kay righteous soul man na siya, matarong man na siya nga kalag, paggawas niya sa body, datoy siya sa anghel. Like example, ha? Kining basis nato sa Luke 16. O, kining Luke 16, uban mo yung kuno parable na. Dili na parable. Ang parable gali, pag dili ga-mention o proper names. So ang kaning Luke 16, muuni ang istorya ni Rabo ni Yeshua kay unsay kahimtang unya. So mabitang istorya siya diri og ang dato og si Lazarus. So si Lazarus di na parabol, si Abraham di na parabol. So nagisgot na siya dinhi nga adunay usa ka dato nga tawo. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, fared sumptuously every day. Actually kini yang isaysay ani, muuni ang mga matarong. Ug sa kuan pa gahisgot siya og kaniadto. No, kaniadto nga kamatayon. Like for example, adunay during sa panahon sa Old Testament na ay dato kaayo, no? Nga nagsanina gyud sa luho. Kunya, grabe ang iyahang pagkaluho. Ug aduna poy usa ka makililimos gikan lang og Lazaro, nga puno sa Abraham's bosom. Kita ninyo? Kung mamatay ang righteous, gani si Lazarus sa iyahang pagkamakililimos, righteous ni siya. So di po ko makaingon nga ang tanang makililimos righteous. So sa paghisgot ni Rabo ni Yeshua, kay ngano gidala siya sa anghel. Gidala siya sa anghel kay matarong siya. Namatay siya, gidala siya sa anghel. Asa siya gidala? Gidala siya sa sabakan, Abraham's bosom. Okay, gidala siya to sa Abraham's bosom. During sa Old Testament, kaning ang padulungan sa lawas, ilubungan sa yuta. So pagawa sa kalag, kung matarong na siya, ibutang na siya dito sa Abraham's bosom. Ang Abraham's bosom, igsoon hadis na siya. Ang hadis dohay compartment. Ako naman ibalik-balik sa inyo Ang upper part mo ito'y Abraham's bosom. Ang lower part mo ito siya ang place na gibutangan sa rich man. Okay, sabta na to. So, kada na ay mamatay ng righteous during sa Old Testament time, dito po ibutang sa Abraham's bosom. O naapoy mamatay na dautan, dito po ibutang to sa lower part sa Abraham's bosom. Hadis, dito sa ubos na part. So, muna makita ninyo din nga namatay po ang dato, no? The rich man also died and was buried. So wala gibutang diri nga pagkamatay sa rich man, gidala siya sa anghel. Wala na gi-mention. Pero sa mga naagi testimony ani, kung ikaw tawag kang dautan, pag mamatay ka, kinsa tong imong gialagaran, mo to siya mukuha sa imong kalag o ibandod ka dito sa dapit sa mga makasasala. So mo na ang torment, no? A place of torment. So diha siya ibutang. So makita nato diri, klaro na diri nga pagyahat sa dato, nakita niya si Abraham o si Lazaro. Ibabaw sa tubang niya hato asa ibabaw. Diba? Klaro na And ingon siya diri, and being in torment in Hades, mo ang dato, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then isinggit siya, then he cried and he said, Father Abraham, have mercy on me. Napakiluoy na. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nanghangyo siya nga, Father Abraham, ipanaog na muna si Lazarus. Ato pa, ang dato, naa siya remembrance. Sa dato pa siya, kabalo siya nga si Abraham, tuwara sa iyang gate, naglingkod, wala gin niya gi-akatar. Sorry, Lazarus. Wala gin niya gi-akatar. Actually, ito matay study ko itong Mercano, abi niya kini nga si Lazarus, katong Lazarus ang gibanhaw ni Rabo ni Yeshua atong sa John 11. Kung dili lahi na nga Lazarus, kani nga Lazarus makililimos ni. Katong Lazarus nga gibanhaw ni Rabo ni Yeshua nga kung namatay na upat ka adlaw, igsuon to ni Maria ug ni Marta. Lahi to nga case, kani lahi ni nga case. Old Testament ni nga case. Katong kang Lazaro nga so New Testament ko siya. So mo ni karon no? Nanghangyo siya nga itusno ang iyang tudlo o pabugnawan ang dila ni sa dato kay nag-antos na siya sa kalayo. For I am tormented in this flame. Sa ato pang hadis, ang lower part na ay kalayo. Na ay kalayo. Okay. Pero dili pa na mao.
Sa lake of fire unya, ato nang isadihan unya, human aning heaven, kinds of hell. O, sa mga kinds of hell. Isadihan nato na siya. Kay kaning Hades, ang naa din kalayo ra. Pero ang lake of fire, naa ay kalayo, naa pag-ulot nga mukutkot sa lawas. So notice ninyo, dire sa Hades, kalagrani ha, kalagrani. Pero dito na sa lake of fire, naa nay lawas o kalag. Ano yung sa Matthew 10:28. Ayaw kahadloki ang patay sa imong lawas, kapag di makapatay sa imong kalag, kapag kahadloki siya, mamulaglag nimo, magalaglag sa imong lawas o kalag sa kalayo. So, nalahi na to. O, muna to ang final hell. Pero kaya diri, temporary na ni. O, so, muna ni ha, ang kita ninyo nga naay kalayo. O, dayon, klaro kayo nga ang panghitabuan ni, during ni siya sa Old Testament, kay naghangyo man ang makililimos. Nalingingon din siya, kay dili naman bit pwede. No? Ingon sa verse 28, and besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass here to you cannot, nor can those from there to pass to us. So meaning, naa sila gitaw bungaw. No? Nga ang gikan to sa ibabaw, dili pwedeng manaog. Kung ang gikan to sa ubos, dili pwedeng musaka. So, wala na may mahimo ang dato, niingon na lang siya, kung inana manggaling, ipadala na si Lazaro dito sa yuta, kay naa pa ko'y 5 ka igsuon. Aron siya mo istorya dito nga unta di sila mo anhi dinhi aning lugar. Pero unsa ingon ni Abraham? Abraham said to him, they have Moses. So Moses, sa tuwa na si Moses ug mga propeta. Let them hear them. So pasagdi sila nga maminaw sila ka Moses ug mga propeta. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Presumptuously, nagkuang gining dato nga dili Father Abraham, wala gino kay siya mismo, nakaingon na gid siya nga kung naay gikan diri sa impyerno, musangyaw dito, mutuog gid sila. Siya makatuon na gid siya kay ano, gas ni sinapit na siya sa torment, sa nang business torment. Pag sakit. Pero ningon diri but he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they persuaded though one rise from the dead. Sa to pa, kung di sila maminaw ni Abraham di sila maminaw sa kang Moses o sa mga prophets, bisan pag naay patay nga mabanhaw magsangyaw nila, ay di gyapon sila maminawan. So inana na suta. So mo ni karon during sa Old Testament, pag naay mamatay nga righteous, automatic dito sila sa Abraham's bosom. Mo na gitawag nato Hades, upper portion. Kung naapoy wicked nga mamatay, automatic diri sila ibutang sa Hades. Kanang lake of fire, kanang Revelation 21 verse 8 makanti pa na. Kaya wala pa may gitawag nato final judgment. So muna to sa dihan unya ng final judgment, white throne judgment. Okay, so muna ni. Dayon, mo ni ang sa Old Testament. Katong si Rabboni Yeshua, pagkalansang siya sa cross, naglansang siya sa cross, namatay siya. So mo to gingnan niya before siya namatay, niingon tong tapad niya, ang isa nagbugal-bugal, or di banlas istas. Isa si Dimas, ito mauha, ito mga ngalan. Sa banda ng Katolik, banda ng simbahan, nag-mention na. So, ingon na ito siya, itong isa nga nakahinulsol, siya, Master o Lord, remember me when you are in your kingdom. Inong bumi kung nana kasi maging harian. Sa ingon ni Rabboni Yeshua, today you will be with me in paradise. Isa unang namatay, si Rabboni Yeshua. So, Lord, katong, tapad niya, nga katong yun, remember me when you're in your kingdom. Dayon, ang dugay namatay, katong wicked, mo itong, pagtanaw sa gwardiya nga, uhi pa man adi gibukbok og maso ang iyahang tiil. Aron madali og kamatay. So ako linganong dugay-dugay itong namatay kay banban unya makahinulsol pa pero wala ang gyud, no? So anyway, nandito ra natapos ang itong istorya. So mo na pagkamatay ni Rabboni Yeshua, giuban niya ang kriminal nga naghinulsol dito sa paradise. Atong paradise mo to ang Abraham's bosom. Niadto gid siya dito. Gawas nga niadto siya sa Hades, mo na mga prophecy ana nga kung si Yona naa sa tulo ka adlaw sa tiyan sa isda, ang anak po sa tao nga si Yeshua, tulo po siya ka adlaw sa pusod sa earth, no? Kung sa man tong pusod sa earth, mo to siya ang Hades. So tuwa siya dito. Gikuha niya ning mga saints, pero prior ana, i-confront pa niya ang tuwa sa ubos na side. Katong mga demonyo. Gikuha niya dito ang Yahweh sa Hades, no? So mo nang inyong nang tan-awon na ay mga passage diri sa pulong sa Colossians chapter 2 verse 15 nga nag-showdown sa si Rabboni Yeshua unsaon niya pagpildi ang demonyo. Kaya ang demonyo nakabalo sila nga kung matay ni si Yeshua maato man gyud ni siya Hades, no? So dito sa Hades nag-encuentro ni sila mo ingon sa Colossians 2:14 to 15.
Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them. So, gidisarmahan niya ang mga tuwa dito. Munang ingon diri sa Revelation 1 verse 8, nakuha niya ang yabi. No? He has the key of Hades. Oh. Ito na basahon diri ha. Ingon diri sa Revelation 1, 8 ba na? Katong na ay giingon din hinga. 1:18. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. So, niadto siya sa Hades, gikuha niya tong yabi. Yabi sa Hades o sa death. Ato pa, muna kung kita nga righteous man, sirado na siya. Tinaaman siya ang yabi. No? Siya ang nagunitan ng yabi. So, pagkamatay ni Rabbi Yeshua, kaning mga naa sa Abraham's bosom, okay, gikuha to niyang tanan, pagkahuman, iyang gidala dito sa trono sa iyang amahan as a first fruit offering. Makita itong pagkabanhaw niya, nakita man siya ni Mary. Dayon, nagpakita siya kang Mary. Dayon gustong tamuhikap si Mary. So, ningon si Rabbi siya, ayaw sa hikap na ko. Wala pa ko kadto sa amahan. Pero pag Hades. So, muna ang kadiprensya. Kani adto sa Old Testament, pag mamatay ang righteous man, dito siya sa Abraham's bosom. O ang wicked mamatay, dito po siya sa lower part. Nakaroon lahi na. No? Ang righteous pag mamatay, direct na siya sa third heaven. Paradise niya po to. Pero ang tao mo dautan, kung mamatay siya, diligya po siya sa Hades. So, muna ingon diri. Muna ang death of the righteous. Ang death of the wicked, ang iyang body, no? Pag mamatay iyang body, kini nga body, the body will also resurrected but thrown to the final hell, mao ang lake of fire. So man ingon di sa Matthew 10:28. Kana nga body banhawon gyapon na siya. Isulod balik sa kalag, pagkahuman hukman kung wala iya ngalan sa libro sa kinabuhi, ilabay dito sa lake of fire. Mao sa Revelation. Na mo man di sa John 5:28-29, naprophesy na galing sa Daniel 12 verse 2. Nagingon diri ang John 5. Actually, ang banan dili kay kasabutan nga passage, pero nagingon diri ha, ingon diri do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice. So kanang gitawag nga graves, Hades na, lungganan na, makadungog siyang tingog and comfort, mabanhaw. Those who have done good, sa tuba nakahimo kag maayo, to the resurrection of life. So sa tuba pagkabanhaw sa kinabuhi. And those who have done evil, to the resurrection of condemnation. Pasabot, ang taong maayo, actually, napo ko isa ka mystery aning nakuha ko, ipan ako ko i-share sa inyo ha. Kay dili na to siya basic, above na to siya pinadayon sa Elohim. So, ang ako lang i-share sa inyo ang basic lang. So, mo ni karon, no? Nga kani nga lawas, pag mamatay ni siya, banhawon na gyapon siya. Mo pud ang righteous, pag ang lawas mamatay, banhawon siya pagbalik ni Rabbi Yeshua. Atong yang surprise kami ha, dili second kami. Ang taong dautan, ang iyang body banhawon sa katapusang adlaw, katong gitawag nato og kanang ingon sa Revelation nga moatubang sila sa white throne judgment. Kita na ninyo dinhi. Diri sa Revelation nag-ingon dinhi nga ang Hades, ang dagat, no, nihatag sa ilahang minatay. Kanina ato ning basahon, hasan siya. Diri Revelation 20 verse 10. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades have delivered up the dead who were in them. And they were judged each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And if anyone has not found written in the book of life, was cast into the lake of fire. So sa to pa, ang dagat usab, no, naghatag sa iyahang mga kalag na iyahang gi-priso. No, kanang bitong na mga lunod, mismo ang dagat, natago na sila mga kalag. So mo nang sa katapusan ng adlaw, ginagitawag na to white throne judgment, muhatag na sila, no? The sea give up the dead. Ang death mo ang Hades, mo tong atong isgutan, death og ang Hades, muhatag po to sila sa mga kalag. Kay mo atubang dito sa tubangan sa white throne judgment, uhok man sila sumala sa ilahang mga binuhatan. So at that time po, banhawon po ng ilahang body. No? So i-unite sa ilahang soul, dayon labay sa lake of fire. So mo naging diri Matthew 10:28. Naanay body and soul, no? Mo na nay gututon onya sa mga worms. Mo na gingon diri sa Mark. Nana sa Mark Mark 9:43-44. Unsay description sa lake of fire? Ang description sa Hades katong lower part, fire lang ang torment. Pero ang description sa lake of fire, mo na itong final hell,
Oh, final ha. Diha tanan ang Hades, ang demonyo dili pa siya masunog diha sa Hades. Kay dili man ang iyahang place. Kaning Hades igsoon, lower part para na sa mga wicked nga soul. So ang demonyo dili siya masunog diha. Oh, kay ang iyahang destination katug yung lake of fire. Mao giti ang destination. Oh, mo ingon din sa Mark 9:43, nag-ingon din ang pulong. Oh. About manggali ni siya sa imong kamot. Kung ang imong mata makasala, pluck it out. It's better way to enter the kingdom of Elohim with one eye than having two eyes to be cast into hell fire, where their worm does not die and the fire is not quenched. So, ang description sa lake of fire na ay mga ulo ug kalayo dili gyud makahalo. Mo na ay final destination. So mo ni ang death of the wicked. Ang iyang body banhawon pero ibalik og labay dito sa lake of fire. Mo ni sa Luke 16:24-28, a place of torment mo ni siya sa kani kung mamatay ang karon, no? Mamatay karon ang wicked, dito siya ilabay ang iyang soul, ilabay siya sa Hades. Ang Hades is a place of torment na ay kalayo. Okay. So after the white throne judgment, ang iyang final diri siya ilabay sa lake of fire, which is the second death. So nakita ninyo, no, unsay judgment sa Elohim. Okay, Hebrews 9:57, appointed for men to die once, but after this the judgment. Nung unang kita mamatay ka karon nga righteous, ay automatic dito ka kang grabong Yeshua. Wa na kami nga agi-agian pa nimo nga uban na panibong relihiyon nga atong tuas purgatorio, giampo pa nila nga pasaylos Ginoo. Kita nga buhi diri. Maghalag ka dito pila ka donasyon kay aron nay daghang mo ampo dito kay ban pa man makaluy antong tuas purgatorio, makalabang o makatog langit. Dili na. Ha? Walay purgatorio giminsan sa Bible. Diri pa lang daan. Diri na atong judgment. Kung nagkinabuhi kang matarong, matay ta, ang atong judgment para sa kinabuhing dayon. Naudautan ka, dili ka, wag ka kadawat niya, wag ka kanito namatay ka, ang judgment nimo dito ka sa Hades. Dito ka sa lugar nga naay torment, naay pagsakit. Okay, so muna ni karon no. So since atong gistudihan kung asa mo adto ang righteous na kalag. So dito na sa heaven. So description of heaven, so muna pila ka buok ang heaven. So muna inda sa Genesis 1:1, in the beginning Elohim created or made, no? Elohim created the heavens and the earth. So meaning, sa ubang version, sa King James version, heaven lang butang. Pero asan mo tanong sa version, no? Gawa sa King James, heavens gina. Pasabot heavens, plural. No? Gihimo sa Elohim ang mga kalangitan. So since na ay third heaven, so wala nang gibutan sa Bible na mo ni upper seven, second heaven. So kita nalay mo, muna ito wisdom. Kita nalay mo bahin-bahin. Unsa nang first heaven o second heaven. So ang first heaven igsoon, according to sa Ephesians 6:12 o Ephesians 6:2, naani diri. Ato gini siyang i-digest. Ingon diri sa Ephesians 6 verse 2, 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Wala ta makibuntok or layog sa unod ug sa dugo apan sa mga principalities, mga kagamhanan, mga nagdumala, no? Sa mangit-ngit ini nga darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Sa to pa ang first heaven, no? Gikan sa yuta from earth to atmosphere. So meaning atmospheric heaven, meaning na ang clouds gikan diri padulong sa clouds mo na first heaven. Gikan sa yuta padulong sa cloud mo na itog first heaven. So ang nagpuyo diha mo na itog heavenly places gyapon na siya. Ang nagpuyo diha spiritual host of wickedness. Naa day mga daghang mga demonyo nga nagpuyo dinha. So mabitan nang ingon diri sa Mark 13:31, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So meaning ang pass away ra diha ang first heaven, no? First heaven o ang second heaven. So mo ni, no? Sa 2 Peter 3 verse 3, kaning Genesis mo ra gyapon ni heaven. 2 Peter 3 verse 13, mo ni nagubang-ubang grupo nga di sila maadtog langit kay according sa 2 Peter 3:13, sunukon ra gyapon ang langit. Pero asa nga part sa langit ang sunugon? Mo ni dinhi. Ingon di 2 Peter 3:13, okay. So verse 12, looking for and hastening the coming of the day of Elohim, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, according to his promise, look for new heavens and new earth in which righteousness dwells. So sa ato pali ay, no? 12 ni diri ha, 12 to 13. Kaning heaven diri nga giingon nga sunugod, first heaven to siya. Kay ngano? Nganong sunugon ning first heaven? Kay ang nagpuyo mga host, mga panon sa kadautan. Sunugon ni siya kapil.
Dayon ang second heaven is mo ni gitawag heavenly places gyapon ni. Mo ni ang gikan sa clouds padulong dito sa stars, sa moon, sa sun, sa galaxy, no? Vast kay na siya kanang grabe na ka luag. So may karon tong Milky Way galaxies. Oh. Second heaven na siya. Oh. Second heaven na siya. Oh, gani naay uban nga tong mga kuan, naay uban nga tong mga scientists na nakakita sila og mga wapo kay balay. O nakadungog ka ani nga pinadayag sa usa ka preacher nga kaning second heaven nagtukod pud og gingharian ang si Satanas. No? Naa po siya gingharian dinhi. Pamitan ning gitawag nato spiritual host of wickedness. Naa gyapon diha mga principalities. So dili pag safe mo adto ka dito. Kay ngano, ha? Og sa kuan pa na siya igsuon, mo ni ang earth. Okay. Kani nga part diri, kani nga mga clouds, mo ni ang first heaven. Okay. Next ana ayon, mo ni tawag nato second heaven. Okay. So mo ni mga stars, mga moon, ayon, sun, Milky Way, no? So before ka makaadto sa third heaven, okay. Before ka makaadto sa third heaven, naa na gitawag na water, tubig. No? Tubig. Tubig na siya. Muna niyo sa Genesis. Makita ninyo ang tubig below the firmament ug above the firmament. Ayun, they also created let the waters diri sa naman ni. Diri ingon diri may ingon diri sa pulong. Sa Genesis Genesis 7. Then Elohim made the firmament and divided the water which were under the firmament above firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So sa ato pang Elohim naghimo po diri tubig, no? Below the firmament o above the firmament. So kung mo ni ang firmament, makawanangan ba? So naa ni siya tubig diri. O sa kuan pa na ice cream. Wala na makaadto dito nga tao. Bisan pag rocket ni Elon Musk di nakaabot dito. So ay na dayon ang third heaven. So ang third heaven, ang righteous yung makaadto dito. O ang mga angels ni gisugo sa Elohim. So naa na siya dalan po. So mo na diri ang third heaven. So kaning third heaven, dili na niya nisunugon. Ingano man. Wala may dautan nga nagpuyo diri, matarong may nagpuyo diri. So ang sunugon niya, ang first heaven ug ang second heaven. O mo ni kay nga nagpuyo diha mga host of wickedness. So will pass away, burn with fire. So kamo nay basa ang mga bersikulo ha. Diyan inyo makita, diyan inyo bahin-bahin kung unsa ni nga heaven. Okay. Revelation 6:12, Revelation 8 verse 10. Daghan man ay verse reference ana. Kamo nay basa na ito na basa nga dugay-dugay tagamay. So gi ko ano man ni grama yan naman pamalandungan. So apil naman ni sa yahang isulat dinhi. Revelation 8 verse 10. And the third angel sounded, and a great star fell from heaven. Okay. Burning like a torch, and it fell on the third of the rivers and on the springs of water. So ang katulong anghel nagpatingog sa iyahang trompeta, o ang dako kayo nga bituon nahulog gikan sa kalangitan. So part to siya sa second heaven. Kaya second heaven mo man ang place sa mga stars, galaxies, no? Ang mga Milky Way kanilang gi-term diha. Second heaven lagi ako na siya. So mabito nang naay mga bituon nga alagan kayo. Kita mo nang gitawag diha o kanang gitawag nila outer darkness. Kanang outer darkness, ngit-ngit kay nga dapit diin katong mga bituon nga mga alagan, mga wandering stars, dito to ilabay, dito to ilahang destination. So mo na gingon diri nga katong mga tawo nga mga dili mo pa ilalom, no? Na magaling gyapon na English sa pulong ingon diri sa Jude. Okay. Verse 13, waging waves of the sea, foaming up their own shame, wandering stars, for whom is reserved the blackness of darkness forever. Sa ato pa kaning third heaven igsoon, ako manggika kaning second heaven, ako kay ni siya nga vast, kay ni siya nga space, no? O sa iyang kadako naa na siya gitawag og buong outer darkness. So katong mga laagan ng mga stars, dito to sila padulong. So mo nang stars naaragi na sila sa ilang position. So ma-change na sila o naman na sila kanang itong path, no? Para tong pag-abot ni Rabbi Yeshua, nag-align ang mga stars. Pero dili to wandering stars. Kaya ang stars sign na siya parang Rabbi Yeshua, dili para sign ako. No, bitaw nang natay gitawag nato. Ako nang gi-explain, no? Kanang ang study of stars is astrology, no? Ano na astro. Meaning sa astro is star, logy. Astrology. So mo ni gistudihan sa mga wise men kung sa Persia bitaw nga nakita nila ang alignment sa stars. So pasabot nga natawo ang manluluwas dito sa Bethlehem kay dito man gud ka focus ang iyahang shine, iyahang brightness. So gistudihan to sa mga
mga wise men. So mga gitawag nato o mga astrologists. Oh. Kana kung sa horoscope, study mo, no? Napoy gitawag drag as astrology. From the word astray. Astray means wala mo, di ba? Ng mga stars kanitawag na to. Pisces, Scorpions, Gemini, isa pa na Leo, ako, sama ko nga star, constellation ba? Di ba ang November to December, sana sila? Scorpion. Ang January to February, ang sakit ito? Gemini, Pisces, Aquarius. Nya na pang butang dito. Butang dito. Kani nga mga klase sa tao mo ni mga kinaya mga saputon, pero buutan, guman, di ba? Na mo to isa ningon tong usa ka tawag anak kanang manghuhula. Hindi hawak ng tala ang ating buhay. Gabay lamang sila. Say gabay. Ang tanang stars pinpoint na kang Rabunyeswa. O si Rabunyeswa, siya ang bright and morning star na atong guide. Nakuha ninyo. Ang tanang stars, dito na pinpoint na tanang kang Yeshua. So, wala na tayo laing stars na atong tanawon pa. Kundi ang bright and morning star na mao si Yeshua. Okay. So, kuha ninyo. No? Kanang si Lucifer, ang meaning anang Lucifer is day star. According sa kuha, ang Lucifer. Mo nang gadan agid siya. Si Lucifer is, according sa kuha, day star siya. Sa may day star. Makakita mo bituon sa adlaw? Kita mo nang may bituon? Wala. Pero, sa wala pa siya mahulog, gadan na siya. Bituon niya sa adlaw. Si Yeshua, bright and morning star. So sa diha na nga nahagbong na siya, nawala na iyang pagkabito. Okay, so nakuha na ninyo niya. Kamunay basa ng ubang verses. So first heaven, second heaven, third heaven. Ang third heaven igsuon mo na akong giingon, no? Gikan sa first heaven, there is a clouds. So from the earth to the clouds, atmospheric heaven. So gikan sa clouds, above the clouds, firmament, second heaven. Composed of galaxies kanang ingon. So after ana na gitawag nato firmament, tubig. So human sa tubig, paradise tayo. Di ba ikanta tong sa ikanta ni Grandpa, on the beautiful shore. What? Shore. Saan ng shore? Baybayon. Before tang reach sa third heaven, ay baybayon. So nakita na sa uban nga mga ibadaygan sa Elohim. So actually, water na siya. So mamita tong tingala gali kuno nga kaning tong paglunok ni Noah o ang mga kuan sa ilalo, mga springs na open. Dayon nagpaulan. So gawas nga naiulan din sa first heaven, possible nga ang tubig po diri sa kalangitan. Di kay permanent may tubig man eh. So ni kuan po i-contribute po nga mo dako ang tubig sa yuta. So sa akong understanding. Pero according sa Genesis, nanga-agree ang mga springs sa mga kayutaan o igawas ang tubig. Muna no. So ang third heaven, muna itawag na itong paradise. 2 Corinthians 12, 2-3 and 4, mo ni giingon ni Pablo, no, sa ihang panahon na nakakita siya og tao, actually siya man no? 14 na kaanyos diha sa ilog kang Rabong Yeshua. I know a man in Yeshua who 14 years ago, whether in the body I do not know, whether out of the body I do not know, Elohim knows, such as one was caught up to the third heaven. Caught up, meaning gisakgaw siya ngadto sa ikatulong langit. Sa to pa naay ikatulong langit, no? Unsa lang ikatulong langit sa verse 3, and I know such a man whether in the body or out of the body I do not know, Elohim knows. So dili man ko nato no kaning atong human understanding, dili kay ni ka-explain kung unsay mystery na atong tuan sa kalangitan. So muna ingon si Paul diri, wala ko kay balok unsa ba kay it's a mystery, misteryoso kayo. Sa verse 4 ingon siya, how he was caught up into paradise. Gidala siya ngadto sa paraiso and heard inexpressible words which it is not lawful for a man to utter. Natural. Ang natural na tao, dili gid siya ka litok ana mabitaw ng atong mga tongues, no? O maminaw atong dalonggan dili kay ganahan sa tunada. Kay ngano ang atong dalonggan naa siya written, naa siya notes. Nga design siya sa human. Design siya sa ani nga standard. Kung mabitaw ng atong mga maminaw taog mo nga tongues o maminaw tag singing in the spirit, dili kayo pleasant sa atong dalonggan nganuman. Dili man design good. Pero kana nga mga songs, kana mga kanta, humot kay nato sa kalangitan. Pareha nang tawag natog mana. Ang mana is angel's food. Pero ang mga tao, wala sila mayos ana, pero pagkaon na sa anghel, di pagkaon na to. Pero ang tao kay ang iyang naandan, ang abot man gid sa yuta. Di man siya ganahan atong pagkaon nagikan sa langit. Pero kay wa man sila laing means, wa man sila laing survival.
So mo tong nga mga generation nga nagkaon gyud sa mga langit nun nga pan, mora gyud nakalapos. Katong mga bagod-bulan pa nga sige handom og pagkaon sa Egypt, wa ito kalapos. So naagya po na implication, no? Naagya po sa implication. Okay, ang third heaven, mao na ni. So actually sa among study ni Grandma, gibutang dito third heaven, fourth heaven, fifth heaven. So wala na ako nag-include sa akong old notes kay wala man ga-mention dito og fourth heaven, fifth heaven. Pero kung ang Elohim nabuot nga ang iyang place pwedeng above the heavens. Napagyapon, no? Mo magaling ning demonyo tan-awa galing sa Isaiah 14. Naay gitawag na to og tuning earth is copy ni siya of what is in heaven. So kung naay gitawag na to Garden of Eden kani adto sa panahon ni Adam ug ni Noah, Adam ug ni Haba. Adam ug Haba, dito na sa langit na originate. Naay garden dito ni Abaylim gitawag gyapon Garden of Eden. So kanang tanan nga naa sa kalibutan, copy na sa kalangitan. Kalangitan ani karon sa Isaiah 14. Mo man ni gitinguha gid sa demonyo. Kay gani kini atong makita diri nga mga stars. Naa anay gikopyahan pud dito sa kalangitan. Basahan niyo sa Isaiah 14. Isaiah 14. Ingon din the fall of Lucifer. Ingon diri, how are you falling from heaven, O Lucifer, son of the morning? How you are cut down to the ground. So yun sa kapag kahulog ikan sa kalangitan, yun sa kapag putol. You who weaken the nations, ikaw nga nagluya sa mga kanasuran. For you have said in your heart, ingon siya, kaya nag-ingon kasi, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of Elohim. Sa to pa, kani atong makita diri nga stars. Mo kita itong mga physical stars na makita sa human. Pero dito sa kalangitan, naapoy stars ang Elohim. Kita siya dito, I will exalt my throne above the stars of Elohim. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. So ang kalangitan ni Abaylim naapoy clouds. No? Klaro na dito ni kalangitan. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So meaning ang kalangitan naapoy siya itawag na levels. So mo ni karon ang third heaven naa siya levels. So first nga sa among study ni Grandma is fourth heaven, mo tay gitawag og heavenly place in Yeshua. So diri ako na lang ning gibutag A. Sa third heaven, heavenly place na i-place nito ni Yeshua. So mo nagiingon niya sa Hebrews na Ephesians 1:3. So mo nagiingon ni Rabbi Yeshua nga where I am, there my servant be also. So asa man si Rabbi Yeshua, naa sa iya ang heavenly place. Okay, itong basahon, Ephesians 1:3. Ingon diri, blessed be the Father, blessed be Elohim, the Father of our Rabbi Yeshua, who has blessed us with spiritual blessings in the heavenly places in Christ, in Yeshua. Sa ato pa, na ay designated place si Rabbi Yeshua. Katong nag-ingon nga sa pulong, di ba? Ingon dito ang kwan, nga, those who continued with me in my trials, I bestow you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me. Kingdom, heavenly kingdom. Tumuoni ang lugar nga gihatag sa langit ng Amahan ngadto kang Yeshua. Unya kanang heavenly places, diha naging harian. Kung mulahutay ta uban kang Rabbi Yeshua diha sa mga pagsulay, tagaan po tayo nga gingharian diri sa iyang gingharian. Diri sa heavenly places. Ito nang ubano, ignorante unsa nang mga kalangitan, di ka explain. Diri, say kay nato, klaro kayo. Ephesians 1:20. Okay, Ephesians 1:20. Ingon din which he worked in Yeshua when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Naglingkod si Rabbi Yeshua sa langit nun nga mga dapit. Ephesians 2:6. Ingon din and raised us up together and made us together in the heavenly places in Christ Yeshua. Klaro ha? O gibanhaw ta niya, o gipalingkod ta niya ngadto sa mga langit nga dapit diha kang Yeshua. So ako naman nga sa inyo ha, di ba? Kita kani adto, wala pa ta diri sa kalibutan, di kantas langit. Ay ko ginagikan og impierno. Kung tanong mo gikan. Gikan ta tanan sa Elohim. No? Di pa kanaog ta diri sa kalibutan for a mission. Mo dito nang ingon sa Ephesians 1:4, just as it chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. So pasabot kaya to gikan ta. Gipaabot ta diri ning kalibutan na, gipakatawo ta sa pamamagpapa. Naay tuyo sa Elohim. Naa siya ipahimo nato. Sa diyang mahimo nato ihang kabubuton, ipalingkod na puta, ipaulit na puta niya balik dito. So mo ni giingon dinhi, no? Nga
kanang pagkakabig nato kang Rabon Yeshua, naatay duplicate. Sabot mo na ito duplicate ba? Oh. Ang ato karong kita karon naata dinhi, no? Oh. Pero mintas nga naata dinhi, naa na siya giandam dito. Oh. Naanay ako di kay nako ni masabtan pero nakuha natuhog na ako ning nag-preach ani. Na naatay duplicate. Nga imong duplicate to ana galingkod na dito sa iyang heavenly places maningon diri oh. Okay, sa diha nga nabautismuhan na nidawat ang Rabon Yeshua, nabadhaw man ta. So nabuhi itong imuhang place dito, pagdawat imo kang Rabon Yeshua, mo na kitawag nato resurrection of the spirit, kanang pagdawat nato kang Rabon Yeshua, kanang pagka-born again. No? So naa na siya place sa kalangitan. Nga, ingon diri, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places of Yeshua. So meaning to say, giandaman ta niya. No? O kani nga place, o kay kato si brother tata ni dawat nako, naa na gid siya lingkuranan dinhi. Ang gipaabot na lang nga makauli ang iyahang kalag ug lawas kay kumpleto na gid ang iyang lingkuranan. So pasabot, heavenly places giandam na ni para nato. Pero nay uban nga unta na kay giandam si Rabon Yeshua pero dili makahimo. Kay dili pas kalibutan na diverted. Ang imo na lang kopya. Dili na gito ikaw. Imo na lang sa kwan pa Xerox copy, di na gid original. No? Oh. So kay wa ka uli, wala ka make, wala ka sana wala niya mahimo. He was not able to come up. So, naiuban na na. So, klaro na ha. 2:6. Verse Thessalonians 4:17. Nagbuon ta ni Rabon Yeshua to meet him in the clouds. So, humanta ng tagbo niya. Hama kanya dato. Di ba? Klaro din na ha. Verse Thessalonians 4. Sa iyang surprise coming, asa kanya dato. Ingon diri then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Tagbo, mutakig-tagbo tayo ito sa kalangitan, sa kawanangan, niya, makikuban na niya hangtod sa kanturan. Asa man siya? Naa siya sa heavenly places. So, dito tayo ibutang. Itang naa dito ang mga mansions, naa dito ang, ako nang nagkisay-say sa inyo ha, kaya uban sa inyo, di ba mo to, ako ninyo. So, it's up to you. Basta kay ako, dahil nakapaminaw ko anak about sa heaven, inspired kay kumulig langit. Buhi kay na sa kuha. So, munang I believe and therefore I spoke. So, kaya nagtuuman ko, munang ako kung isulti sa inyo ha. So, depende na po ninyo o ba-convince mo. No? Kasi sometimes, luya kaya ito pagpangalagad, kaya nga wala ko'y vision. Ha? Wala ko'y vision. Siguro ang inyong vision, mura physical lang ba, ano sa kung prosper, ano sa mo, so akong kinabuhi. Dili ko lang inyong vision for eternal life. Ang ilang giapas nga vision, kana lang, pudagaya ko din ayaw akong kahimtang sa kalibutan. After that, di ako taman. Gamay kayo ng apananawon. Gamay kayo ng apananawon. Okay. So, mo ni, no? Heavenly places in Yeshua. Then, si Allah Elohim po, no? Under po na sa third heaven, ako kabalo, kaya wako katog langit, pero based lang sa itong study, according sa John 3:30, no man has not yet gone to heaven where the Father is. So, wala kayo nakaabot sa lugar sa langit ng Amahan. Ito ako nabasahon, dito na sa John 3:13. Yun diri. No one has ascended to heaven, but he came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. So, ang naarabing access, ang dwelling place of the Father, si Rabon Yeshua. Siya rin ang access dito. So, mabitaw ng, saan ko na to? Deuteronomy 26 verse 15. Ang Elohim, naani siya, itawag na to secret place. Ito lang nang-discount, secret place. Gani, no? Ako, Deuteronomy 26 verse 15, yung diri, look down from your holy habitation, from heaven, and bless your people Israel, and the land which you have given us, just as you swore to our fathers, a land flowing with milk and honey. So, yung diri, look down from your holy habitation, from heaven. So, kinsa may gisgot ani? Ang Father na asay holy habitation, no? From heaven. Gani, napamabilin nila sa Proverbs. Proverbs chapter 8. Wala, masiguro masulat din ha. Naay, gingon din sa Proverbs chapter 8, verse 13. 13. Then I was beside him as a master craftsman. I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in his inhabited world. And my delight was with the sons of men. So, kinsa man ni siya?
Ha? Si Aba Elohim ni siya. Ingon siya diri, nagakalipay siya sa iyahang gipuy-an nga kalibutan. No? So, si Aba Elohim mismo siyang kinabuhi, ha? Malipayon gyud siya nga malipayon. Rejoicing in his inhabited world. So, naa siya kalibutan. Yeah. Okay, Hebrews 8 verse 1. Okay, ingon diri. Now, this is the main point of the things we're saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of majesty in the heavens. So, kinsa man eh? Ha? Naatay labong pari nga nagalingkod sa tuong kamot sa trono sa labawong makagagahom diha sa mga kalangitan. Throne room of the majesty in the heavens. Oh, klaro na dwelling place of the Father. Revelation 11:19. Dito po sa langit, naapoy temple dito. Mabitaw ng gamit sa high priest. Ingan diri, Revelation 11:19. Then the temple of Elohim was opened in heaven, and the ark of his covenant was seen in his temple, and there were lightnings, noises, thunderings on earth, an earthquake, and great hail. Sa mga kalangitan ni, notice ninyo na ay thunder diri sa madunggan nato, naapoy thunderings dito sa kalangitan. Og naay lightnings diri, naapoy lightnings kalangitan. O kaning mga lansones, kaning mga tanang prutas diri naa dito. Ayaw mo po ito nga, wala ni gikopyahan. Copy na siya. Mangita mo na nga versikulo, na sa, iman diri, a copy and shadow of the heavenly things. Hebrews 8 verse 5. So, nakuha na nato. Mo ni ang lugar sa itong langit ng amahan. Okay. Asa man mo gusto mo puyo. Third heaven. Okay. So, kaning, diri lang tataman sa kinds of resurrection kay, naamanggoy, kaning resurrection, kay mamangkin siya, no? Na ako'y copy diri nga gi-summarize ni Grandma pagtudlo kay ang pagtudlo ni Grandma aning resurrection during sa first batch ug second batch. Sa first batch sa copy ni Mrs. Detalye man ni iya ha. No, detalye siya. Pero pag abot sa amo ang batch, ang pagtudlo ni Grandma is gi-summarize na niya tanan. Pero anyway, ako ning itudlo gyapon ninyo ang itudlo sa first batch ug sa amo nga batch. Okay. So, since nga atong topic dito is resurrection, so atong tun-an ang kinds of resurrection. So, sa Old Testament, na mga cases nga na ay pagkabanhaw. So, for example, sa itong 2 Kings 13:21, dead man restored to life when touched at Elisha's bones. Nabitong, na ay, ito nang basahon din. So, actually, ang resurrection, nagkahitabo na during sa Old Testament. Dili lang sa inyo. Nagkahitabo na ni kay tungod kay ang mga tao nga madipayan ni Elisha, ginihugan man ni siya. Bisag patay na siya, gilubong na siya, no? Gilubong siya. Nya paglubong niya dito sa iyang lubnganan, naay langgi, ito ni basahon, kalimot man ko ani pero ato ning klaro ko na lang. 2 Kings 13:21. Ingon din 20. Then Elisha died and they buried him, and the raiding bands from Moab invaded the land in the spring of the year. So namatay si Elijah, no, gilubong siya dito. Kung naay mga kaning mga raiding bands. Sabot sa ning mga raiding bands, mga Saan sa Bisaya? Mga tulisan, no? Ni-invade sa to pa ni sulod na itong ayuta in the spring of the year. So it was as they were burying a man. Okay, so naglubong sila og patay. And suddenly, they spied a band of raiders. So, nakita sila nga nag-espiya nga mga tulisan. And they put the man in the tomb of Elisha. Okay, gibutang nila ang taong namatay sa lubnganan ni Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. No? So, siguro, narato na sila, imbis ilubong nila, karon kay naami nangabot ng mga tulisan, no? Wala ka nila malubog karon, gibutang nila dito sa lubnganan ni Elisha. Unya, sa diha nga katong patay, sanang na-touch. Ni dapat sa bukog ni Elisha, no? Nabuhi ang patay o nitindog balik. Ito pa, no? Sa kagamanan. Basin pa man, itong lubnganan ni grandma dito, kung naay lubong dito, masipyat pa, ba't pa man sa itong generation, huwag na kay balog, mamatay din, nalubong dito kang grandma, mutindog balik, ulahan siya. So, mo ni, no? So, nagkahitabo na di ay itong, bukog na lang ni Elisha, pero naaagya po'y power.
Okay, so muna no, dead man restored to life when he touched at Elisha's bones. So 1 Kings 17:22, si Elijah pud ni nga namatay ang widow sa Saripat. Saan? Sa widow sa Saripat. Katong iyahang gidayunan og kaon ba? No? So katong iyang anak adto namatay pagkaluoy ani nga balo. Mumao ang anak namatay pa gyud. Unsa ni tabo? Ha? O tungod lagi kay gidawat man siya ni Elijah, o naluoy. No, ingon diri Elijah and the widow. Elijah revives the widow's son. Okay. Now, after it happened, these things, that the son of the woman who owned the house became sick. No, ang anak sa atong balo, namatay, nagsakit. And his sickness was serious that there was no breath left in him. Okay, so seryoso kayo ang sakit. Sa pag grabe na ni nga sakit, positive siguro ng cancer. O ang iyang ginhawa ni biya kaniya. So she said to Elijah, "What have I to do with you, O man of Elohim? Have you come to me to bring my sin to remembrance and to kill my son?" No? So, itaw, nangamog itaw siya nga niya, baka diri kay aron na pahinumduman ko sa akong mga salaog, patyo nimo akong anak. And he said to her, "Give me your son." So he took him out of her arms and carried him to the upper room where he was staying and laid him on his own bed. Then he cried out to the Lord and said, "Oh Elohim, have you also brought tragedy on the widow with whom I lodged by killing her son?" And he stretched out himself out on the child 3 times and cried out to Elohim and said, "Oh Elohim, I pray, let this child's soul come back to him." Then Elohim heard the voice of Elijah, and the soul of the child came back to him, and he revived. So, kita ninyo, ang body nga wala na kalag, patay din na siya. So, ang kalag aning bataan ni gawas na atong yang body. So, nag-ampo si Elijah nga ipabalik ang kalag kay aron nga mabuhi ning bata. O, pray siya, di ba? Ngayon siya, "Oh Lord, Elohim, I pray, let this child's soul come back to him." O, tuguti nga ang kalag ning bata mo balik sa iyang lawas. Then Elohim heard the voice of Elijah, and the soul of the child came back to him, and he received. No? And he revived, sorry. And he revived. So, nabuhi. So, ang kalag ra gid ay mooy ipabalik. Na, ubang testimony, nakadungog ko ani nga naay mga tao nga niuli na sa langit. No? Pag uli na sa langit, na-experience sila kung sa kagwapo ang langit, mga flowers, ang mga leaves, kakanta, gadaig. Pag kagwapo kay kistanan. No, gipakita sila. Kanya, ewa ko man mahumay lang mission des kalibutan, gusto silang ipabalik sila sa electric nang hangyo nga, "Anak, ipabalik Lord, anak, ipabalik kay di na ko mo balik dito kay bati kay kalibutan hindot kay dinhi." Pero kay na ako may mission lagi, pabalik gyud. So munang uban nagtestimonyo kung sa kanindot ang langit. Ha? Oh, so sa mga damgo manggali nato, makadamgo tag langit, makadamgo ka natoan dito. Lami magikitong feeling, di ba? Oh, abi nimo pagmatan mo, tay ko dinhi. Oh, kung one time makadamgo ko nga, yuli na kog langit. Abi na kog langit lagi kistanan ba? Nya taon-taon mura may naninisipa na ako, nakamata ko. Nga nang gipukaw pa ko nimo. Oh, eh ano man, nindot na gid kayong langit. Damgo ra gali na, how much more in reality, no? Okay. Then another na po is 2 Kings 4:35. So si Elisha, katong anak atong Shunammite woman, katong nagpadayon sa iyahang pagkaon. Namatay pud to, no? Katong maning walay anak, unya, nanganak sila kay idawat lagi nila si Elisha, gipakaon nila, gipahigda nila. Naburos dayon nanganak. Pagpanganak, namatay pud. Elisha 4:35. Elisha raises the Shunammite son. Okay, yung diri Then he returned and walked back and forth in the house and again went up and stretched himself out on him. When the child sneezed 7 times and the child opened his eyes. So namatay ni siya, no? Kani nga bata namatay po ni siya, dayon buhi pud ni Elijah. So ato pa nagakahitabo na gyud, no? Ang resurrection kani ato. So muna na ang mga nahitabo. Dayon naay prophecies concerning resurrection. Sa Old Testament, gi-prophesy na daan, no? Nga sa Tehillim, Psalm 16:8-11, confirm in Acts 2:29-32, na nag-ingon diha, nga dili nimo biyaan ang akong kalag ngadto sa Sheol sa Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Pasabot nga, dili biyaan ni Abay Elohim si Yeshua dito sa Sheol. Sheol is ang Hades na. Sheol is Hades is Hebrew word man na siya sa kuan. Hebrew word na siya sa hell. Ang Sheol is Greek word sa hell. So Sheol, no? Nor will you allow your Holy One to see corruption. So mo ni nga sirabo ni Yeshua, gi-prophesy na ni nga mabanhaw gyud siya. Okay, ug dili mabanhaw ang lawas, di madurot siya. So dili ni matuman ning Psalm 16 verse 10. Okay, nag-ingon din no? Psalm 16 verse 10.
Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope, for you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. So, prophesied na ni siya. So, nakita na to sa Acts 2:29-32, nag-confirm ni David, Acts 2:29-32. Okay, nag-ingon din he. Kamu na lang basa sa English. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. So mo ni giwali ni Pedro nga si David nga ilahang kanunuan namatay o gilubong ug ang iyahang lubong nakig-uban kanila hangtod ning adlaw. Therefore, being a prophet and knowing that Elohim had sworn with an oath to him that of the fruit of his body according to the flesh he would raise up Yeshua or the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of Yeshua, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. So, pasabot nga si Yeshua mabanhaw. No? Okay. Diri po sa Hosea 6:1 and 2, na ay gisgutan diri ni Hosea, prophet Hosea. So, kaning, kuan man ni siya, mystery ni siya sa Israel, nga iyang gihisgutan nga, tingon siya, itong basahon. Nakakuha ko ning idea, no? Naghisgot ni siya mahitungod sa iyahang katawhan. Kay Hosea, asa ning bukan? After sa Daniel. Nag-ingon din he. Come, let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. After 2 days, he will revive us. On the 3rd day, he will raise us up, that we may live in his sight. Okay. So, sa ibig pasabutan ni. After 2 days, ang pasabutan ng 2 days, no? Adlaw ni sa Elohim. So, it talks about 2,000 years. Then, on the 3rd day, he will revive us on the 3rd day. So, notice ninyo, ang Israel karanggikan sa pagkabanhaw ni Rabbi Yeshua, 2 days pa. So, pagka 3rd day, I believe nga hapit na ang 3rd day. So, ang 3rd day mo na ang millennial. So, asabot diri, no? On the 3rd day, he will raise us up that we may live in his sight. So, naapon ni pagkabanhaw ang kingdom sa Israel. So, muna na makulfil na ang prophecy nga, will you at this time restore the kingdom of Israel? So, na-prophesy na ni siya. No? Nga mabalik dito siya, mabanhaw dito siya balik. Sa 3rd day. 3rd day means, muna na ang millennial. Okay. Sa Daniel 12 verse 2, naapon ni. Okay, Daniel 12, verse 2. Okay. So, kuha ragod atong kwante, itong supas ba? Pila ka rin? Sobra tag 60 diri, wala? Itong supas ba? Pero hinga naman ito. Ako, hindi, itong supas. Tulo kapat na hindi. Itong makapun. Okay. No? Sa Daniel 12, verse 2, nag-ingon po diri nga naay pagkabanhaw gisgutan diri nga diha, and many of those who sleep in the dust, klaro na ha, ug daghan kaniadto nga natulog diha sa abog sa yuta shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. So giprophesy na katong mga gilubong sa yuta nga nangatulog mumata to sila. Ang uban, dili gyud tanan, some to everlasting life. Ang uban ngadto sa kinabuhing dayon. Mo ni akong gisgutan, mo ni ang confirm sa John 5:28-29. No, nga makadungog o katong tuwa sa lubnganan, no? Makadungog sa tingog ang uban mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, ang uban mabanhaw ngadto sa resurrection of condemnation. Mabanhaw ngadto sa kalaglagan. So mo ni gingon diri, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Daghan ang natulog diha sa abog sa yuta ang mata. Ang uban ngadto sa kinabuhing dayon, ang uban ngadto sa kaulawan o sa walay katapusan nga contempt. Say contempt siya. Kaligot ko, no? Nya ang mystery biya ani, kabalo mo da sa Isaiah. Ni akong actually basi nakalimot mo ani, no? Nga sa Isaiah chapter 66. Paghimo sa bag-ong langit ug yuta, according this sa 23, yan ang basahon na Isaiah 66. For as the new heavens and the new earth, which I will make shall remain before me, says Elohim, so shall your descendants and your name remain.
And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Shabbat to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. So, undergap rin nato sa study sa eternal judgment of sa Book of Revelation. Nga, sa bagong langit o bagong yuta, resurrected body naman, no? Kaya gikan ta sa langit, mubalik man ta sa bagong langit o bagong yuta. Dayon, mumultiply ang tao. So, muna yung sa Isaiah 65, mag-multiply, mag-build, magtanom. Pero incorrupted na, dili na mamatay. Dili na magsakit, wala na sakit, wala na tanan. So, naay mataw ng mga bata, ang bata di na maghilak. Pagkatawa niya, gagisi na siya. No? Yung niyang isip, nakagawas na siya sa nagwangkan siyang mama. So, wala na ipagkilak, puro na rejoicing. Kung may tabo, ani nga mga panahon na, naagya kung tayo feast na i-celebrate. Dili na Passover, dili na Tabernacle, dili na. Duha ka feast ang atong i-celebrate sa New Earth. No? Ang New Moon. Kada New Moon na ay celebration, na ay pag-worship sa Elohim. From one new moon to another, and from one Shabbat to another, all flesh shall come to worship before me, says Elohim. So, duha lang atong, muadto ta og musimba ta, ang tibuok ni, ha? Tibuok ka na soran, imagine, no? Ang Jerusalem, muna, o gikan sa langit, no? Magpuyo na. Yun nga, kinita ko ni, dako, kaya nga kalibutan, wala na dagat, ha? Wala na tubig. Kanang kadagatan, na ay mga spring, na ay mga sapa. Pero ang tibuok kalibutan, yuta na siya. Kung naa dito ang kapital nga mo ang Eternal City Jerusalem. So ang tanang nga lumulog sa tibuok kalibutan, lahi naman dili na ni parehas nga tanang magsakay pa ka, no? Lahi na ang incorruptible bodies. So paspas kay siya, no? In a split of seconds. Panahon di ka kag Amerika. Gusto ka mo tambong diri. Magisgot lang ka, gusto ko mo ato sa manaim. Diha day naa na dayon ka. Inana ka power and incorruptible bodies. Inana na spirit. So, alam mo kag imagine tibuok kalibutan mo ato sa Jerusalem musimba sa Elohim. Muna may tabo, no? From one new moon to another new moon, and from Shabbat to another Shabbat. So, muna atong dito. Ayun, sa verse 24, kita ninyo, and they shall go forth and look upon the corpses of the men. Kasi mystery na kita diri. Kita nga naana dito, dili tugot. Ang imong diri, og kita manglakaw og mulantaw sa mga lawas nga patay, the corpses of the men who have transgressed against me. For their worm does not die, and their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh. Unsa may tawag igsoon? Pakit-on ta sa mga tawo nga tuwa sa lake of fire. Makita nimo tong mga tawo nga tuwa dito, pero di nakakaila nila. Pero katong mga tawo nga tuwa dito, posibleng makaila sila nimo. Kung magkagot lang nipon, nganong naa sila dito. Sa ato pa, makita nato tong tuwa sa impierno, ato sa lake of fire, din impierno, lake of fire. Klaro na ha? And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me. Makita nato ang mga gitawag ni corpses kay ang lake of fire is the place of second death. So buhi ni silang gasinggit pero inahinay sila kamatay. So muna gitawag eternal corpses. Ang anong corpses na ay body. Naaman sila resurrected body pero gisakit sila. Inda. Kini sila ang nagmalapason kanako ug ang mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Sila mahimong dulungtanan sa tanang kaunuran. Appearance to all flesh. So, kita ninyo? Makita itong mga tuwa sa lake of fire. Makipunta. Share na po niya itong sa kaigsoon. Di na ko mulang to, kay pakahinong ko nga, ang akong lulo to, adito, gasinggit-singgit, nanawag na ko. Dili na. Dili na kakahinong nga imutong lulo. Kaya nga naman, renewed na atong mind. All things, no, ang former things have passed away. Magitang imunda sa Revelation 21, related magyapon sa itong topic. Unsay mga mahitabo. Bidang ingon diri, and Elohim, Revelation 21 verse 4, and Elohim will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, and there shall be no more pain, for the former things have passed away. So katong mga unang mga butang nangagi na to, so dili na to nimo mahinumduman pa. Di nakakahinumdum nga naa kay igsuon ditong palahubog pa karon totoo na impierno, no? Pag abot ani mga tuiga, makita ni mga tuad to, dili nakakain adto. Pero siguro kato siya makain to sila. Kay anang pagkagod wala man sila kausaban, no? Ang promise nga limuton tong tanan, i-wipe to tanan, i-resolve to tanan para ra na sa mga righteous. Pero sa mga wicked, para sa ko, based lang sa pulong according sa Luke 14, dili to sila malimot. No? Mabitang ingon diri sa Luke 14, sa Luke 14 o Luke 13. Nga katubitang ingon diri but I will say to you, depart from me, you who workers of iniquity.
there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of Elohim, and you yourselves thrust out. Okay, kita ninyo diri, ato pa katong mga tuwa na sa lake of fire, dili kwaon ang ilahang remembrance. Ganun yung hilag sayong! Diba? Tagot. From the words saying, oh. Kamong sige cellphone diha, demonyo. Sige na niya mong cellphone dito sa, nalagay cellphone dito. Okay. So, sa New Testament prophecies concerning resurrection. Okay, kabalo naman mo ani, di ba? Sa John 11:25, ningon si Rabonesio, I am the resurrection and life. I am the resurrection and life. Mo ba? Okay. Prophesy na ni. Yeshua said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Klaro ha? Ang nagtuo kang Rabonesio, bisan mamatay niyang lawas, mabuhi siya balik. Okay. Sa John 2 verse 19, kanina, nahitabo ni siya. No? Mahitabo ay na ni siya. Ingon siya diri, destroy, Yeshua answered and said to them, destroy this temple and in 3 days, I will raise it up. So, pwede ni nga naghisgot sa iyahang body, no, ay katulong adlaw banhaw siya. Pwede po ni naghisgot sa temple yun, kanang kami na temple. Kaya gikan sa iyahang pagkatao, hangtod karon second day pa man ni siya. So, ang millennial kingdom, third day na siya. So, katong pagtukod sa temple na giprophesy ni Ezekiel, matukod to siya. Kita may matukod ani. Si Rabonesio mismo. Siya matukod ani nga temple. Kung kani ato nagtukod si Moshe sa tabernacle, sinaguan ani, sinagog tabernacle. So gitukod niya ni Solomon katong temple na gyud. Dahil sa panahon ni Rabonesio, kinsa nagtukod atong temple? Si Herod, tumutong gipaguba kay nagtukod wicked. Sumamo atong ang mga tao kung mato dito mga wicked. Muna yung Rabonesio, destroy this temple and in 3 days I will build it up. Kaningon siya, I will raise it up in 3 days. So, kanang gitawag natong Ezekiel temple, nang iprophesy sa Ezekiel, siya gid na ang mutukod o siya po yung puyuan ng temple. O pwede po na siya. Dito sa John 6 verse 40, muni akong last verse nga akong masikan ko the last verse nga ako yung gikan ko sa akong pag-training hangtod karon mo gini akong usa sa verse guideline. Ingon diri, and this is the will of him. Mo nga kabubot ng kaniya nga nagpadala kanako, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Klaro, di ba? Mao ni siya ang kabubuton ni Abay Elohim nga nagpadala kang Yeshua. Ang matag usa nga makakita sa anak. Everyone who sees the Son. Sa may everyone. Kita na ba ito si Yeshua? Wala pa. Pero naa siya ingon dito. Ang makakita sa iyang pagbalik, natural. Kung makakita kaniya, no? Kunya, nituo kaniya na akay kinabuhing walay katapusan o banhawon kaniya sa katapusang adlaw. Okay. So, muna, no? So, dili lang ta kay ako pa ni siyang i-summarize ang teaching. Kay taas-taas pa man siya. Ang next manggalia niya is 2 kinds of resurrection. And the kinds of resurrection, first resurrection in Yeshua. So next time ako pa ni siyang i-review kayo para nga pagsulat nato diri dili mo maligad, no? Kay kang misis man ang ibutang diri nga apay kanang kinds of resurrection, first resurrection part 1. So naay part 1 na ay gitawag og part 2. So naay part 1, part 2 dayon daghan man ni siya iyang gibutang diri sa kinds of resurrection. So first is resurrection in Yeshua. So kaning gitawag nato part 1, born again. Resurrection of Yeshua with many bodies of the saints. So mani kanod no? Dayon resurrection of the believers at the second coming of Yeshua. So dili siya second coming, the surprise coming of Yeshua. So mani akong i-correction. Then resurrection of the Israelites katong 144,000. Dayon naapay gingon diri nga resurrection of the 2 witnesses. Kato bitaw duha ka witness sa Revelation, mabanhaw man to sila. Dayon naapay gitawag og resurrection of the tribulation saints. O pagkabanhaw sa mga tribulation saints. So mo na part sa first resurrection. And second resurrection is mo na second resurrection according sa Revelation 20 verse 5 and 6, no? Katong bulahan tong una nakambit sa unang resurrection. Kaya ang second resurrection man siya sa mga wicked. Okay, reward at the resurrection of the just, the resurrection power. So ako po ni sa among god kay shortcut ni grandma, no, kinds of resurrection, then after ana umana dayon judgment na dayon. So ako ni siyang
idasok ba aron masabtan sa yung dugang before ta mo go sa second topic sa level 6 which is judgment. Any question? Ano yung mga pangutana?